Magsisimulan na sa Agosto ang pagbubukas ng sa tertiary education. Ayon sa CHED, ito'y bilang bahagi ng ASEAN integration sa rehiyon sa larangan ng edukasyon. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. At sa pinakahuli, ang desisyon ayon sa CHED o ang Commission on Higher Education na ang mga tersyaryo edukasyon o mga tertiary education ay mag-uumpisa sa Hunyo at hindi Agosto. Kahit na ito ay ang tanging karapatan ng anumang autonomous na institusyong pang-edukasyon na idedeklara kung anong level ng paaralan nito ang magsisimula sa Agosto. Sa isang talakayan para sa academic year, ang mga sumusunod na issue ay tututukan: ASEAN integration, climatic factors, socio-economic at cultural na mga pagsasaalang-alang, at ang pagsisynchronize ng kalendaryo ng Isang CHED Technical Working Group ang nag-aaral ngayon sa tropical cyclones sa nakaraang 10 taon na sinalanta ang mga bansa sa Hulyo at Setyembre. Naapektuhan din nito ang pinansyal na pagsasaalang-alang ng mga mag-aaral. Aalisin din nito sa tag-araw, pero hindi ito kinakatigan ng Department of Education. Whole idea of the whole thing on changing the school calendar is a recurring issue every year. Soon, when it rains, the first big flood of the season, they'll be talking about it again. But hopefully that's been settled. The fact that it rains for a long period of the year and it's not going to help. Moving the school calendar to start in September is not going to help at all. Dagdag pa ni CHED Secretary Patricia Licuanan na ang pagiging pandaigdigang kalidad ay maaaring makamit pag-ugnayan ng HEY sa pandaigdigang pang-akademikong komunidad upang mapahusay ang kalidad, kapasidad, gusali at mga programa. Sinabi din ni Licuanan na walang probisyon para sa pagsasama ng ASEAN sa synchronized na kalendaryo ng paaralan sa rehiyon. Schools would be free to make that decision if truly they think that they have enough students who would like to spend time abroad, if they really feel that they have enough students coming into their systems to make it worth it, fine. That's their call. But it's their call, but we do not think it's necessary for the whole system. So, as far as we're concerned, the majority of the institutions will not truly get into internationalization in such a big way that it makes a difference to them. So, we would rather not move in that direction. There's no impelling reason to do it. Kabilang sa mga universidad na magsisimula ang kanilang akademikong kalendaryo sa August ay ang Universidad ng Pilipinas, Ateneo at ang University of Santo Tomas. It is a necessary condition for UP to be able to maximize its international linkages both within the ASEAN region and the top universities in the world. Since the past 2 years, the leadership of UP has been doing everything necessary to improve the quality of education by increasing funds for research, increasing the improvement of facilities, and with the change in academic calendar, we expect significant student exchange and faculty exchange in the region in months and years. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.